Nako po, dati akong Katoliko at tagapagturo sa mga bata ng Flores de Mayo. Lumuluhod at sinasamba si Maria. Buti na lang God set me free. Read your Bible po. Birheng Maria, sinasamba daw nating mga Katoliko? Ito pong palaging tuligsang naririnig natin sa ibang sekta ng pananampalataya. Bakit daw sinasamba ng mga Katoliko si Maria na para bang siya ay isang Diyosa? Na kung saan malinaw naman daw na nakasulat sa banal na kasulatan na siya ay isang tao lamang. Punto por puntong sagot, hindi po natin sinasamba mga Katoliko si Maria na ina ni Kristo na parang siya ay isang Diyos. Sa lahat po ng naniniwala sa maling akala na ito tungkol sa pananampalatayang Katoliko, ito po ang pinakawalang katotohanan. Ang mga Katoliko po ay magkaiba sa paniniwala patungkol sa pananampalataya kaysa sa mga Protestante na para sa kanilang obserbasyon sa mga ginagawa nating pagpuri sa kay Maria na isang tao na nilalang lamang ay parang sinasamba na daw na parang Diyos. Yan po ay walang katotohanan. Bakit po? Panoorin po ang buong video na ito. Hi there, this is Victor Girls Catholic. Sinasamba nga ba siya nating mga Katoliko bilang ating Diyos na manlilikha? Malinaw po ang sagot natin dyan. Hindi sinasamba ng mga Katoliko si Maria na ina ni Kristo na parang siya ay Diyos na manlilikha. Malayong mangyari ang bagay na iniisip po ng mga kapatid nating Protestante patungkol po sa ating pagrespeto sa ina ng ating Panginoong Hesus. Sa lahat po ng mga maling akala patungkol sa paniniwalang Katoliko at mga practices nito, ito po ang pinakawalang katotohanan. Sa mga Katoliko, katulad ng pagtingin ng mga Protestante na si Maria ay isang tao na nilalang din ng Diyos. Sa makatuwid ay hindi karapat-dapat na parangalan siya na parangal na ibinibigay lamang sa Diyos. Ang parangal na para sa Diyos na latria. Ngunit mayroong uri ng parangal na ibinibigay namin sa kay Mama Mary at yun ay tinatawag nating hyperdulia. Ngunit ang mga hindi Katoliko ay may maling pagkaunawa naman sa salitang worship. Well, dapat kasi bigyan natin ng kahulugan ang salitang worship sa kahulugan ng mga Katoliko. Ang katotohanan sa katuruan ng simbahang Katoliko ay si Birheng Maria hindi sinasamba bilang Diyos. At bilang patunay, narito po ang mga dahilan. Una, ipinagbabawal ng Diyos ang pagsamba sa ibang Diyos o sa Diyos-Diyosan na matatagpuan natin po sa Biblia. Ayon po sa sinasabi sa Exodus 20 verse 3, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Malinaw yan na mababasa sa Biblia. Kaya malabong sabihin na si Mama Mary bilang Diyos, katulad ng maling pag-iisip ng mga kapatid natin Protestante. Pangalawa, maliban po sa Biblia, nakasulat din po sa katuruan ng Santa Iglesia Katolika ang pagbabawal sa pagsamba sa ibang Diyos na makikita po natin sa Catechism of the Catholic Church 2112. Ayan, malinaw na turo sa Biblia at sa opisyal na turo ng Santa Iglesia Katolika na hindi dapat sumamba sa ibang Diyos maliban lamang sa tunay na Diyos. Now, bakit kaya kahit mailatag na po natin ang patunay na ito, hindi pa rin sila maniniwala? Alam niyo po kasi kahit ang banal na kasulatan ay may malinaw na pahayag tungkol po sa mga taong hindi talaga nakakaunawa sa ating pananampalataya. Ano po ang sabi ni San Pablo? Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ayun naman pala. Kaya naman pala, hindi sila naniniwala kahit sabihin na po natin ang buong katotohanan at ang buong katuruan ng simbahan kasi nga binulag ang kanilang pag-iisip ng Diyos ng sanlibutan na ito. Ano nga ba ang pagkilala natin sa Inang Birheng Maria? Tayong mga Katoliko ay kinikilala si Mama Mary na pinagpala na babae sa lahat. Ito naman po ay naging tugon ni Santa Elizabeth noong dinalaw siya ni Mama Mary. Hindi lang po ito basta isang salita na nanggaling sa kay Saint Elizabeth, kundi itong salita ay galing sa isang napuspos ng Espiritu Santo. Kaya nga, mas kapanipaniwala ang salitang ito na si Mama Mary ay pinagpala sa mga babae kaysa sa mga chismis lamang na ating naririnig sa ibang sekta ng pananampalataya. Kung ang napuspos ng Espiritu Santo ay pinaparangalan si Mama Mary, na sinabi pa nga sa wikang Ingles, "Blessed are you among women." Sino po tayo upang hindi gawin ang parehong bagay? Diba? Yan po ang malinaw mga kapatid, na walang pagsamba bilang Diyos sa ating Inang Birheng Maria. Bagkos tayo mga Katoliko, ay tinatawag natin siyang Mama Mary, bukod na pinagpala sa babaeng lahat, or blessed among women.
Never na itinuro po ng Santa Iglesia Katolika na sambahin si Birhen Maria bilang Diyos. Ang maliwanag po dito, nasa isip lamang ito ng mga kapatid nating protestante na hindi nire-recognize ang ina ng ating Panginoong Hesus. Diba? So hindi na po natin yan kasalanan. Diba? So malinaw po na hindi sinasamba si Mama Mary bilang Diyos. Sana'y patuloy pa rin nating bantayan ang ating pananampalataya upang tayo ay hindi madaya ng ibang sekta ng pananampalataya sa kanilang mga argumento patungkol po sa katuruan ng ating simbahan. Kaya sa ating mga totoong Katoliko, sana'y naunawaan natin ang Catechism of the Catholic Church 1245 na dapat tayo ay magdepensa sa ating pananampalataya sa gawa at sa salita. Let's defend our faith by words and deeds. At maging sa Code of Canon Law 229 ay sinasabi rin na defend your faith if necessary. Malinaw na depensahan po natin ang pananampalataya nating Katoliko. At dahil nga po sa pagdepensa sa pananampalatayang Katoliko ay mayroon po naging santo. Sino po siya? Si Saint Cyril of Alexandria. At ano po ang kanyang sabi? I am not worthy to be called Catholic if I cannot defend my faith. So ayan, manatiling nakabantay po tayong lahat para mapagpanira ay hindi makasira kundi sila ay maliwanagan sa tamang aral ng simbahan. Palaging tandaan, ang may alam ay dapat may pakialam. Sa Diyos po ang lahat ng papuri magpakailanman. Pro Deo et Ecclesia. Hello mga kalaiko, nabasa niyo, ang ganda. Lumapit kayo sa akin. Nung ako po ay katotestante pa, hybrid ng Katoliko at Protestante, marami tayong mga katanungan sa ating isipan patungkol sa ating pananampalataya bilang Katoliko. Marami tayong mga bagay na nag-aagam-agam sa ating kaisipan na totoo ba to? May paliwanag ba ito? Huwag kayong mag-alala, na-curious lang kayo. Kaya salamat naman yung aking pagiging curiosity ito ay natugunan ng mga kasagutan sa mga taong nag-aral at lehitimong tagapagturo ng ating pananampalataya. Kaya kung kayo man ay naging katulad ko noon, ay huwag po tayong magtatanong sa hindi Katoliko. Tayo po ay magsiyasat at atin pong tuklasin yung yaman ng ating pananampalataya upang sa ganon ay hindi po tayo maging mangmang sa sarili nating pananampalataya. Kaya kung ninanais po ninyo na mapunuan ng tamang kaalaman ang ating mga katanungan sa ating isipan patungkol sa ating pananampalataya, may tip ako sa inyo. Pasyalan po ninyo ang channel ng Curious Catholic. At makikita po ninyo yung mga topic doon. At sa inyong pakikinig, tinitiyak ko, magiging tulad ko rin kayo. Manilumibaw po, isang solidong Katoliko. Pro Deo et Ecclesia. In nome del Padre, del Figlio, del Espiritu Santo. Amen. Ciao, mabuhay mga minamahal po ng mga kapatid sa buong mundo. Mapapala pong araw sa bawat isa sa atin. Ito ang abang lingkod, Brother Jodori, kapasabat sa Italia. Isa pong OFW. Nanyahan ko po, hindi pa na-subscribe. Kapanood po dito, ma-subscribe na po. At ganyan naman po sa mga nag-subscribe na po, tuloy-tuloy po tayo na manonood, magbabasa, magdadala po sa akin ng iba yung pag-aaral, iba yung pagninilay, iba yung pag-isabay, pagbabahagi. Dito po sa ating munting channel, Mr. Curious Catholic. Upang sa ganun po, matugunan po natin ang panawagan na ating pong Catechism of Catholic Church, paragraph 897 na sa ating pong mga kaparaan na nakisa tayo sa mission ni Cristo bilang pari, hari at propeta. At yun naman, matugunan pa natin ang panawagan ng 1721 ng Catechism, to gain the happiness of heaven, we must know, love, and serve God. So, sa pamagitan po ng channel pong ito, Mr. Curious Catholic, marami po tayong mapag-ibayo pong makilala ang Diyos, pag-ibayo paglingkuran siya at mamahalin siya. See you there. God bless. Ciao, gloria al Padre, al Figlio, al Espiritu Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A presto, ci vediamo.